Good day po mga katoto natin, mga kasamahan po natin dito sa Mr. Natural page. So today, continuation po tayo ng ating free online seminar. Hopefully mga kasama may matutunan tayo na panibagong knowledge, no? Refreshment time lang naman to. Alam ko marami na sa atin dito yung nakakaalam nito, no? So pero iba yung nare-refresh. Ngayon, mga kasama, I give you access to rewind the videos, no? Again. And then, of course, yun, tawag dito, sisimulan natin in a few minutes yung ating live. So, refreshment time to mga kasama. So, again, uulitin ko po at i-announce ko po ulit, no? Kung ano man po ang i-discuss ko sa inyo rito, yung ibabahagi ko sa inyo rito, this one is came from my own personal experience, no? And then not only experience but natutunan. But before anything else, I would like to thank Skull City Tattoo. Sila po yung ating tattoo artist, no? Thank you for the shirt. So salamat at maganda ang pagkapit sa katawan ko. Thank you, thank you. And then Benedict Bulado, shout out sa iyo. And then of course mga kasama, good PM po sa lahat, no? Ito good topic to kasi ito yung tinitle natin sa part 2 is yung Young Produce Proper Handling and Healthcare. And then before anything else, pasasalamatan muna natin yung mga nagtiwala, no, sa atin at yung nag-acquired ng ating mga GAF materials. So ito mga kasama, this one is LBC tracking. So ayan po yung mga nakatanggap po ng ating parcel. Ito lang, lately lang, puro bago po ito. Kaya pasasalamatan natin on air. Ford Sornio Laungayan, idol, long time no chat. Ito ang legit na tropa natin. Boss, ito isa sa legit supplier ko to ng bakal, no? Si Sir Ford Sornio Laungayan. Alam nyo ba, kung kailangan nyo ng imported materials at 100%, 101% legit, this one, trusted person ho to, si Sir Ford Sornio Laungayan. Tested po yan. But right now, I would like to thank sa trust, no? Renz Michael, JM Antonio, Arnold Apostol, si Sir Magbanwa, na-claim ng anak niya po yung parcel. And then Joven Neptuno, Loreto Jumawan, sino to? Angie Insigne, Arnie J. Selan, Jonathan Sales, Sydney Anasita, Roland Montilla, Erickson Perlada, Renato Reyes, and then sino to? Si Arizala Nambanal, no? Office staff niya po yung nakakuha. Aristotle Pastor, Rodel Samson, Marvin Sale, Trisha Saldet, Jester Carl Gaviola, Kenneth Harida, Realin Ansero. As of now, yun po yung naka-receive. And then thank you po dun sa first client natin na nag-acquired ng GAF training set, si Sir Jester Carl Gaviola again, and then yung account is GGR. And then Luis Ramos, thank you for repeat client again. And then for another order of Twin Serum and 5 maximum drive. So yan, salamat po sa mga natin, sa mga nagtatrust sa atin, no? Always, lagi pinagkakatiwalaan tayo. Yan po, legit po tayo mga kasama. 101 legit yan. At always yan, naka-update tayo. So, let's start our discussion right now. Pero bago ang lahat, kung meron ditong mga hindi pa naka-follow sa atin, kindly follow po. At sinisigurado ko sa inyo, itong page na to, always, magbibigay sa inyo ng gabay po, no, na hanggat kaya natin regarding sa ating industry, sa Gamefall industry. And also please kindly follow also and subscribe, no, doon sa ating YouTube channel, yung Kaalaman Natural TV, dahil lahat ho ng videos natin dito ay pinoposting din ho natin doon.
no? Yung mga katanungan po natin, mga kasama, no? Mamaya sasagot tayo dyan kapag may oras pa. Proceed muna tayo doon talaga sa main goal and topic natin. So mga kasama, wala tayong ibang hinihiling po sa inyo, walang ibang kabayaran, kundi ang pag-share lang ng videos natin, mga kasama, para marami tayong maparatingan ng magandang balita na ito. So libre po ito, mga kasama, no? So let's start our discussion. So part 1, mag-flashback lang tayo. Napag-usapan natin na regarding sa proper selection of materials, egg handling, and then of course incubation, no? Si Rodel Samson, salamat po sa star. Always na lang meron po tayong star kay Rodel Samson. Okay, right now, syempre natapos na tayo ron, ide-diretso na ho natin. Syempre after nyan, lalabas po ang mga young ones natin. Pero before that, I would like to start our discussion for marking assignments. Alam niyo mga kasama, napaka-importante kasi ng marking assignments, no? So, kailangan ahead ka dyan bago sila mapisa, no? Bago sila mapisa at bago sila sumilip po sa liwanag, yung ating mga alaga na mga bagong produce, kailangan ho, meron na silang marking assignment. Alam ko naman na hindi na ho natin to kailangan pang pahabain ng explanation dyan. Alam ko na alam nyo kung paano magbigay ng certain marking and assignments. So, yung mga bago po na walang mga pattern ng marking assignments, you can kindly send a message to us. And then, meron po kaming chart ng complete marking assignments, at least almost 100 combination of marking assignments yan. So, pwede kong i-share sa inyo yan kung wala ho kayo. Meron ho tayo yan. Gumawa na ho ako dati na ito, lumaganap na ho ito sa internet, sa FB, no? Which is yung kompletong marking assignment. So, kung wala pa kayo at gusto nyong makakuha, message nyo lang kami, libre yan, bibigay natin ho sa inyo. So, of course, syempre, ang pinaghahandaan natin dito mga kasama, as yung kanilang pagsilang at pagsilip sa liwanag. So, ibig sabihin pagkapisa. So, mga kasama, dito sa pagkapisa, ang una natin kasing ginagawa rito sa kanila, no? First and foremost to do is we are going to introduce them doon sa first intake nila na very important. Since yung mga yan kasama, kailangan nila na mag-energize kaagad, no? Pagkalabas sa pagkalabas, ang unang ini-introduce dyan mga kasama is water with strong mix of sugar, no? Gamit namin brown sugar. Nang sa ganon, ma-energize sila. Dahil alam naman natin ang sugar sa kanila is glucose convertible to energy sa mga avian. And then after natin silang madip dun sa water and sugar, idip natin din sila sa probio. Yung probiotics, para naman yung katawan nila magka-introduce kaagad ng good bacteria, no? Yun ang very important. And then bago natin sila bibigyan ng marking assignment. So kung ano man yung markings ninyo, sa kanyo gawin. Then after the marking assignment, no, introduce nyo sila doon sa tinatawag na first dose of vaccines na ibinibigay. So puputulin ko dito mga kasama ang usapan. Kasi papasok tayo kung paano nga ba ang pagkakasunod-sunod ng pagbibigay namin ng vaccines. So, ito mga kasama, sabi ko nga, no, kung kayo ay humahawak ng import materials, we are suggesting na magbigay ka ng tinatawag na Marex, no? Introducement of Marex. Kasi imported po yan. So, para lahat po ng ating mga inakay, tawag din protektado diyan sa klase ng illness na yan, o ng sabihin na nating mapinsalang karamdaman na yan, no? Kung hindi naman at island born kayo, ang first introduce namin, baybayin nyo po ito. Kasi ganito po ang palugit, no? Kahit hindi kayo makapagbigay sa araw mismo ng pagkasilang nila nung first dose natin, okay lang yon. Kasi may limit yon from 0 days to 7 days old. Pwede tayo mag-introduce ng, para sa akin po dahil sa Pilipinas po ay tropical country, ang number 1 na tested ko
na umaatake sa alaga natin ay Gumboro at very young age. Kaya sa amin ang introducement namin kaagad, no, pagka day old pa lang nila, we are going to introduce Gumboro. So kailan ka ba pwedeng mag-follow up? Ngayon, magpa-follow up ka or second dose initiations mo after 7 days. Kaya 6 to 7 days pwede ka na mag-follow up. Kaya sa akin, from pagkabigay ng day 1 ng Gumboro, day 7, no? O day 8 na lang para hindi tayo magkalituhan. Day 8, nagbibigay po kami ng ND-B1, no? Yung NCD-B1B1. And then, another 7 days na naman, so 13 days na ang ini-introduce na ho namin dyan ay Lasota IB. So, after 7 days, 20 days old nila, ang sinusunod na ho namin dyan na binibigay, kasi meron ka ng Gumboro, may ND ka na, may Lasota B1 ka na. So, magwa 1 month na dapat yung isa, no? So, 7, 14, 21. O, yan. 28 days ang binibigay na namin sa kanila. Kasi ganito yan mga kasama, no? Para hindi tayo malito. 0 to 7 days old, Gumboro. 8 to 14 days old, NCD B1B1. And then, 15 to 21 days old, ang binibigay natin dyan is Lasota IB. And then, 22 to 28 days old, ang binibigay natin dyan ay Fowl Fox. Okay? So, wing web ang procedure ho nun. Ngayon, may magtatanong uli sa atin. Putulin ko muna dun ha, sa 4 weeks na yan na binibigay natin hanggang day 28. Putulin ko muna. Ngayon, may magtatanong na naman. Sir, pwede ba sa mata? Pwede ba drop sa direct sa mouth? Sa akin mga kasama, ang pwedeng sa bibig, para sa akin is yung Gumboro. Kasi yun talaga, internal yon. So, kailangan daanan niya lahat ng internal. Pero yung magbibigay ka ng ND, Lasota, sa mata, sa bibig, para sa akin ho, hindi advisable. Kasi ho, bakit? Although pwede siya, no? Mababa kasi yung accuracy kapag dyan natin pinadaan. Mas maigi po, ipadaan natin sa nostril, no? Kasi yun po talaga ang pakay nun. Kasi para sa respiratory yun eh. So, kailangan pumunta po yun dun sa mga trachea niya o yun sa mga tawag dito, kumbaga sa atin roadways niya, papunta mismo kung saan dumadapo yung mga bacterias na yan, na which is yung dinadaanan yan from nostril, no, papunta dun sa kanilang esophagus, no, hanggang dun sa kanilang lungs o trachea nila, airways nila, papunta dun sa kanilang respiratory. Yun ang pinakamainam na epekto, no? So yun, pero ganito mga kasama, kung nagbigay ka ng ND sa right nose, and then, syempre, magbibigay ka sa susunod ng Lasota, sa left nose ka naman. No? Huwag mong i-contingent sila sa iisang lugar. And then, fowl pox wing web. So, naka 28 days ka na. Pumatong ka uli ng panibagong 28 days. Bakit? Kailangan mo po mag-second dose. Okay? Ang second dose uli natin, 4 na po yan, pero yung panghuli, iba ho ang ibibigay. Kung ito ay may sapat na budget kayo, ha? Kasi yung pang second dose ninyo, so from 29 days to 35 days old, umulit ka ng isang shots ng Gumboro. And then from 36 to 42 days old, kailangan umulit ka ng isang Lasota IB. And then from 43 to 49 days old, kailangan umulit ka ng Fowl Pox. And then yun na, 50 to 56 days old, no? Malapit na silang magtatlong buwan. Dito ka mag-introduce ng anti-coryza, no? Itatama ko yung nasabi ko nakaraang videos, no? According sa programa namin. Medyo may kamahalan po ito, no? Pero kung wala naman hong kakayahan na magbigay ng ganong dose, no? Yung ganong meds, pwede nyo pong skip yon kasi curable naman po yon at meron tayong meds niyan na available through markets, no? Yun nga lang, iba talaga kasi yung meron kang pundasyon, kasi ibig sabihin yan mga kasama, mababa yung tatamaan pa rin naman sila pero hindi ganon kalala, no? Ay ibig sabihin kumbaga controllable kaagad natin sila
doon pa lang sa first sign, no? At meron silang, kumbaga, may antibodies na kaagad sila para lumaban doon. So, kung meron namang sapat na kakayahan, introduce nyo yun. And then, syempre, 3 buwan na sila, nagpapahinga ho kami dyan. Bakit? After 30 days, no? Sabihin na natin, 19, ika-90 days nila. Tawag dito, sorry, ika-2 buwan na pala yon. So, ika-90 days nila, diyan kami mag-i-introduce ng mycoplasma. Kasi huminto tayo sa 59 days, no? Ha? Tama ba? Hindi, 50, 42, 49, 56 days tayo huminto. Going 2 months na sila noon. So, nag-mycoplasma, nag-coryza na tayo noon. So, after a month, sakto nyo ng 90 days, magbigay tayo ng mycoplasma kung may kakayahan tayo. Kung wala naman, pwede nyo na uling skip yun, no? Kasi medyo madugo talaga yun, mga kasama. Kung di ako nagkakamali, right now, pinaka cheapest price on market ng mycoplasma, no, is around 5,500 to 6,000 something ganon. And then, hindi ka basta-basta pwedeng magbigay niya ng walang preparasyon. Meron tinatawag niya na pang primary preparation, no? Bago mismo yung pinaka-dose ng mycoplasma. So, may preparation pa yan na binibigay before the mycoplasma itself. So, medyo talagang madugo yun. Kasi bukod doon sa dose ng mycoplasma, bibilihin nyo rin yung pang preparatory box nila para yun ang una mong ibibigay bago introducement talaga no mycoplasma. So medyo may may konting bigat sa bulsa yan. So kung wala naman, sabi ko nga naku-cure din yan, pwede nating pwede nating skip yan. So yun yung procedures namin. So sabi ko nga ika 90 days yan. So hihinto na naman kami ng after 30 days. So, pang 120 days, ano na yung ini-introduce namin? So, pagka 120 days na sila, expire na yung una nating binigay sa kanila ng first, second month, no? So, yun yung time na magbibigay na tayo uli ng introducement ng Lasota IB, no? Dahil since na 3 buwan pa lang sila, pwede na nating 2 sunod na araw, no? Lasota ka ngayon, ika 120 days, 21 days, bigyan mo na sila ng Gumboro ulit. And then, syempre, palipas ka uli ng panibagong 1 linggo, no? Mga 127 days, mag-introduce ka uli ng fall packs nila. Kasi expire na rin yon. Para protektado na naman sila up to 6 months. Okay? So, ganun yon. So, mura lang naman yon. Yan, pwede na nating pandiinan yan na mandatory nyo yan. So, after 120 days, up to 127 days, palipas ka na naman ng 1 buwan. 5 buwan na ho sila. No? Kung 5 buwan na sila, dito po yung preparatory na ginagawa natin para doon sa pagpasok ng kill. Ano ang ginagawa ho namin? Preparatory. So, nagbibigay lang po kami dyan ng tinatawag na immune booster. So, dyan lang po yung time na gumagamit ako ng Super B complex na injectable sa kanila. Lahat po binibigyan namin ng 0.3 doses. Hindi po kami nagbibigay ng 0.5 kasi yung first introduce masyadong mabigat po. Kung 0.5 sa kanila, 0.3 lang. So after noon, hayaan namin yon mag-function sa kanila for the whole month para eksaktong ika-6 na buwan nila. Dito ho kami magbibigay ng tinatawag na Killed Booster 4-in-1. Ngayon, may magtatanong, Sir, ano bang ginagamit mong 4-in-1? So, Nobilis po ang ginagamit kong brands. Patay kang bata ka. Nakapagbigay tayo ng branding. Bawal po yun kasi Biolife. Hayaan na natin. Nandun na eh. So, ang nilalaman po ng 4-in-1 na yan is ND,
nyo, Newcastle's disease, infection, bronchitis, gumboro, and anti-Rio virus. Okay? So, pag nakapagbigay na kami ho nun, nakita nyo, laging may NCD, may infection, bronchitis, may gumboro. Nagdagdag lang ako ng anti-Rio. So, kasi yung tatlong to, prerequisite to. Kung ikaw ay tawag dito, papa-accredit kay BAI, no? Since kami ay naka-registered and accredited kay BAI, obligado kasi na every 3 months yan, nagre-report ka ng tinatawag na vaccinations, especially Lasota. Yan ang requirements ni BAI. Pero sa amin, ang report namin, since naka-booster kami, we always do boosting 4-in-1. So, 6 months duration yan. Alam ng BAI yan. Ang ginagamit namin ay 4-in-1. Kasama na po si infection bronchitis, no? So, si Lasota, tawag dito, considered na po yun. 4-in-1 ang nire-report namin. So, kaya kami dire-diretso. Kasi kapag nalaman ng BAI ho na hindi ho kayo nagbibigay ng Lasota vaccine na accredited kayo ng every 3 months, maaari nilang baklasin yung accreditations ninyo. So, problema yon pag binaklasan kayo kasi maraming gamit po para sa aming mga breeders ang accreditations na yon. So, registered po tayo dyan. Kaya, obligado kami ron. So, kung tatanungin na naman, sir, magkano ba yung 4-in-1? Ito medyo, tingin ko, mga kamura-mura to. Kasi ito, pag ito na buksan ninyo, i-ref nyo lang to, 1 year to. Kasi sa akin, nagagamit ko siya 3 shots eh. Yung 500 ml. Bakit? Pagkadating, shots. After 5 months, shots uli ako. Before expire nung gamit ko, shots ko uli. So, umaabot siya. So, ang pagbigay naman yan, 0.3 lang, no? Doon sa mga bata, and then doon sa magugulang na is 0.5. Ano yan? IM yan. So, automatic shutter ang ginagamit namin, no? May pang-automatic shots kami. Automatic shots, no? Pinuhunan na rin yun. Alam ko, kayang-kaya nyo rin yun. So, kung tatanungin nyo costing yan, nasa around 4.8 yan to 5.5 local market sa Philippines, no? Nasabi ko na yung brand, rewind nyo na lang. Ayoko nang ulitin kasi baka madali tayo. Bawal kasi mag-introduce ng any kind of brand kasi ano yan eh, kumbaga parang introducement yan para tayo tawag dito, nag-i-endorse. Bawal na bawal po sa rules ni Meta po yun. So, since natapos na tayo doon sa booster, babalikan na natin po yung kanilang pagkabata. So, nagbibigay tayo niyan. Ngayon, sir, ano ba ang way ng JRP sa mga bago? Ito kasi batas ko. Ito rules ko, mga kasama. Meron po ako na brooder na first 7 days nandoon po sila. Ang brooder ko po, nahahati lagi yan sa gitna. Isang feeding room, isang heating room nila. At sa heating room nila, since may dayami yon, kailangan may ventilations yon. So, kailangan well keep ventilated sila. Kasi yung dumi nila, dahil enclosed yun, maaaring masuffocate sila ng fume. So, ano yung ginagamit ko? Meron akong 4x4 inches. Pag gumawa kami nun, may 4x4 inches na exhaust fan na nabibili po. Na 12 volts lang yan, pero 220 supply. Siguro nasa... Kasi saan ba ako bumibili nun? Sa Abesco. Yan. Doon ako nabili nun. May screen protector na yun para hindi mapuntahan ng alaga natin. No? Ini-imbose naman namin yun eh. Para hindi nila kumbaga nilalayo. Ginagawa namin ng duct, no? Tapos may screen. So, nasa 250 lang yata yun. So, naglalagay kami ng dalawa nun. Doon sa dulo. No? And then, every morning, tinatanggal namin po yung ipa doon para linisin. So, every morning yun. Kailangan nagpapalit tayo. And then, every morning, dine-disinfect natin yon. Using lang yung, simpleng-simple lang po pan-disinfect namin. We are using 1 pail of water, 2 cups ng Zonrox na original,
And then, meron lang po yun na hinahaluan lang po namin ng salt yun na at least 5 to 10 tablespoon of rock salt. Tunawin nyo lang. And then pag tunaw na, yun ang ilagay nyo sa spray gun, yun ang ipan-disinfect ninyo. Then after matuyo sila, saka nyo po lagyan uli ng ipa. Pag nalagyan nyo uli ng ipa, isprayan nyo po uli. Then kapag tuyo na po yung ipa, saka nyo papasukin po o yung ating mga bata para makapasok uli doon, no? Makapagpapainit uli sila dahil may ilaw sa loob. So, sa amin po, yung kalahati kasi niyan, ang ilalim po niyan, talagang true intro and dropping nila, no? Sa baba. Saka po, ang taas namin sa lupa, kung bakit kami, tinataas namin yan ng at least 18 to 20 inches above the soil, yung kanilang brooder, para naman po yung kanilang dropping sa ilalim, hindi makaakyat kaagad ang mating sa kanila. Kung sakaling sa umaga, palilipatin natin sila ron para pakainin at para tayo ay makapaglinis sa kalahati. So, ganito naman po yung sa kanilang feeding time. Ang feeding time namin sa kanila from 0 day old, no? Up to 90 days old. Every 2 hours ang pagbigay namin ng feeding. So, pagka nagbigay kami ng feeding ngayon, pagkatapos magsikain, kinokolek uli, kinikip, no? Kumbaga, tinatapon na po yung tira. O kaya man kung kagaya ng feeder namin, na meron kayong kagaya ng feeder namin na yung naiiwasan po yung pagtungtong nila, yung may nakaganon, yung ulo lang talaga nakakapasok, no? Pwede nyo pa ho yung ma-reuse, mapakain sa kanila. Kasi hindi naman nila natutungtungan. Ang iniiwasan kasi natin mga kasama, is yung matungtungan nila yung kanilang feeds habang sila kumakain. Kasi yung paa nila, nakaapak dun sa dumi nila, iaapak dun, mai-intake nila. Diyan nagsisimula yung mga karamdaman like cocci, salmonella, diarrhea, no? At E. coli. Kung ano-ano yung mga sintomas niyan, mamaya ituturo ko rin sa inyo para alam nyo yung basic solution. Okay? Sa waterer naman, ang waterer namin tuwing umaga, may laman po yan na suplemento. And then after 4 hours, aalisin, papalitan ng fresh water. Ang tubig na nilalagay po sa kanila, hindi po dapat direct from the faucets. Kailangan meron po kayong isang malaking lagayan ng water na 24 hours munang pinatono para mawala po yung concentration ng chlorine na which is harmful sa kanila. Okay? Doon kasi pag hindi nila kinaya yung concentration ng chlorine, diyan naman po yung biglang nagkakaroon sila ng diarrhea. Okay? Kapag hindi natin na-monitor, kakalat yan, makakahawa yan. So, ganun po yung round the clock routine namin up to 90 days. Kaya nga po, ang mga breeder natin, no, na nangangalaga niyan, kaya may consideration sila ng per tali. Kasi napakahirap pong buhayin. Biruin mo para bantayan mo, every 2 hours yan, magbibigay ka ng feeds. Then pagkabigay mo, babantayan mo. After nila lahat makakain, aalisin mo. Then after every 4 hours naman, magpapalit ka ng waterer. Round the clock yun para maiwasan po yung kanilang tinatawag na sickness and illness. Ngayon, sa mga young age na yan, from 0 days old to 30 days old, ginagamit natin siyempre yung high value nutrients protein feeds nila. Nandyan, marami kayong pagpipilian dyan ng chick booster. Marami. So, kayo nang bahala kung ano nyo gusto nyo dyan. Basta stage 1. Yan lang ang babanggitin ko. Kayo na mamili ng gusto ninyo. Ngayon, ito na. Ano yung mga primary illness na tumatama sa kanila? Ang mga primary illness sa pagkabata po, ito yung napakabigat. No? Cocci, number 1. Salmonella, number 2. Diarrhea, yung pangatlo na mabigat. At yung huli is yung E. coli. E. coli, nakukuha yan po sa tubig. At minsan, transmitted yan o natutuka nila doon sa mga insects, no? Kaya medyo prone. Kaya yung brooder namin, kung inyong mapupuntahan sa amin,
bukod po dun sa may hati na yon, ako ho ay nag-i-invest ng kulambo. Kasi nga, ang kulambo, inilalagay ho namin, binabalutan sila para hanggang sa lupa, nakakulambo sila. No? Hindi sila mapasok ng malaria. Kasi very prone rin sila sa malaria sa young age nilang yan. So, kaya yun yung pinaka basis namin. Ngayon, dahil nga nabanggit ko na yan, ang tatanong nyo, sir, ano ba mga magagandang pang-solution dyan? Ang solution lang dyan, iisa lang sa lahat ng klase ng illness na yan. Kaya nga sabi ko, kailangan may stocking ka ng any kind of sulfa-based product. Kaya kami, may produkto kami na sulfamin. No? Yun yung sa amin. Ayun na naman. Nabanggit ko na naman. Pangalawa na. Sorry. O yun, basta any kind of sulfa-based product. So, sa vitamins, wala namang problemang magbanggit tayo ng vitamins. Ngayon, paano ang routine naman namin ng pagbibigay ng vitamins sa kanila? Every morning lang kami nag-i-introduce ng vitamins. After 4 hours, inaalis na po at palit ng fresh water. So, ganito po ang preconditions namin. Kahit day old yan, up to doon sa 90 days old nila, hanggang sa pagtanda nila, ito ang routine namin. Basta, once a week, o sa amin, every Monday, ang pre-requirements namin is feed mix B-complex. May B-complex kami na feed mix formula. So, hinahalo namin sa feeds nila. Ngayon, sasabihin nila, sir, paano kumakapit yon? Simpleng-simple lang po ang pag-ano nun. Basta ibudbud nyo lang sa ibabaw, no, ng feeds nila, kasi may truck feeds naman sila eh. Budbud mo lang, kahit ko konting piraso. And then, sprayan nyo lang ng water gun. O yung waterer, yung spray gun, sprayan nyo lang. Okay na yun, bahagyang spray lang. Saka nyo ngayon ipasok dun sa loob. Then, ang tubig nila ng araw na yan is probiotics. Every Monday yon. Tuesday, hindi kami nagbibigay. Plain water lang sila. Wednesday, bibigay kami ng Vita-C Booster. Okay? And then, alaktaw na naman isang araw, Friday na, ang sunod na binibigay namin is OMA 631 namin na water soluble. And then, pagitan na naman ng isang araw, linggo na naman. So, pag linggo na naman, ano yung sunod naming binibigay sa kanila? Wala na. Yun yung time to withdraw nila. So, meron lang kaming 4 na ginagamit, which is the Probio, B-complex feed mix, OMA 631 at Vita-C. So, 4 lang yan. Para saan yun? Siyempre, para maganda ang development ng katawan nila. Nakita nyo po doon sa video yung in-option natin, di ba? Na almost month old pa lang. Kulang ng 5 araw yata yun, 2 month old. Malaki pa sa bote ng toyo pag tumayo. So, ang katawan, bilog na kaagad at month old. Because yun doon. Kasi, ang complete B-complex feed mix formula, nag-i-introduce yun ng magandang pagde-develop ng kanilang muscle, bone growths, good digestions, blood flow. Nandyan na lahat eh. Pati sa nerves, nandoon na rin. And then, Probio, para talagang protection nila yon. Good bacteria introducement yon, para doon sa good absorption of nutrients and digestion. Vita-C, para bata pa lang sila, ini-introduce na natin sila na tumaas ang kanilang immunity, no? Para malakas ang panglaban ng katawan nila. Ang OMA 631, ang gawain po niyan ay multivitamins complete from A to Z with complete minerals. So, yun lang ang binibigay namin. Round robin yun. So, kailangan lang may ganito kayo. Kaya ganito yung kalendaryo kinukuha ko sa farm. Para may tanto sila araw-araw kung ano yung routine na binibigay nila. Okay? So, yan ang pinakamaganda kasi nasusulatan. So, yun yung routine nila. So, ganun yung round robin. Ngayon, sinabi ko sa inyo, from my brooder back, 7 days lang sila. 7 days, meron kaming tinatawag na land station brooder. Movable po yun. Nagpa-assemble po ako ng mga tubo nun, no? Mga GI pipe na movable yun. Yung pwedeng pumasok ang tao na parang naka-cone lang siyang ganun, no? So, and then steel matting po lahat ng paligid nun. So, pag nilapag mo yan dun sa isang area, meron lang po yan na parang bakal na matulis na ganun na pang-lock, no?
Ilang lock ba nun? 1, 2, 3, 8, no? Ibabaon lang yon para hindi gumalaw yung station yung station brooder mo, para doon sa may damo o doon sa may lupa o saan ang may area mo, doon namin sila pawawalan. And then kinabukasan, huhugutin lahat ng nakatusok, hahatakin lang ng konti, tutusok naman doon para naman malinisan yung area. Kinabukasan, lipat na naman doon. Ang tanong na naman, sir, may ilaw yan? Meron pa din po. And then meron po yan tinatawag na sunshade plastic sheets, no? May plastic sheets po yan. Para sa gabi po, binababa namin yan side to side. Para naman hindi po ganon kalamig sa kanila. So, ilang araw silang tumatagal doon sa ganong senaryo. Yun naman, tumatagal sila doon, mga kasama, up to 30 days old. Pag sila ay mag-change feeding na into stage 2, no? Kung ano man yung gusto nyo doon, yung baby chick booster na ang tawag doon, no? Kung ano man yan, basta stage 2 ng feeding nila, doon po nire-ranging na namin sila. Doon matira matibay, basta meron lang kami sa ranging ng tinatawag na tawag dito, bahay-bahay nila kung saan sila papasok, at doon namin sila sinasanay kumain. Doon kami nagbibigay ng feeding ng umaga, routine yan every 2 hours doon, para matuto silang umuwi doon. So matira matibay po yun, mga kasama, kasi pagdating ng hapon at nag-feeding na doon, sinasara na po ang door close noon. Kung may maiwan sa labas, bahala siya sa buhay niya nang madala siya. Ganun po ang patakaran namin. Basta nagtawag ho ng pagkain doon at hindi pumasok po yung alaga nyo, saraduhan nyo ho ng pinto para next day, kung siya ay makasurvive, matuto siyang sumunod at umuwi, no? Ganon yung pagdisiplina sa kanila. Kailangan po, kung sino yung taong naka-assign doon, mapaamo niya po lahat yon. Kung maaari nga, mapatoka niya sa palad niya yon. Ganon po kami magpaamo. So kailangan talagang yung breeder mo matyaga at marunong magtawag sa kanila. Minsan nga magugulat ka pag pumapasok, dumadapo pa sa ulo, sa balikat, 'di ba? Hindi sila mailap. So isa 'yon, no? Isa 'yon sa pinaka best way and practice. Doon po, mga kasama, hindi na muna kami nagpapalit ng feeding. Basta dyan lang sa stage 2 na yan lang ang feeding nila until the time na mabandingan sila. Kasi po ako, may practice po ako na barn system. Ugali ko po, ahead po ang schedule ko for breeding. Minsan po, ahead ako ng 3 weeks to 4 weeks ang edad. Ngayon, nagba-barn system ako. Saka na natin itapik ang sistema ng barn system, no? So, dito na tayo. Hanggang mabandingan na sila. In time na mababandingan na sila at 4 months, no? Kasi, doon yung time to harvest namin. Pero may practice po kami, mga kasama, pagtungtong nila ng 90 days old, all male, kinakabitan na po ng pahatak yan sa kanang paa, no? Meron po kaming kinakabit na panghatak-hatak. So, mag-invest lang kayo ng lubid, rolyo, tapos yung may nabibili niyan, yung parang telang flat na ganon. So, para yun yung isasabit lang sa paa nila, para sanay silang may hinahatak-hatak. And then, ika-4 na buwan, no? Pag tumungtong sila ng ika-4 na buwan, yun yung harvest time namin. Sa harvest time, pinipili na yung lulusot sa qualification at yung hindi, diretso kal. At young age yun. Ano ba yung nire-reject namin? Unang-unang nire-reject namin po, mga kasama, yung hindi nag-develop ng maayos ang pangangatawan. Pangalawa, under height sila. May height requirements kami sa 4 months old. Yun lang ang dalawang basis namin muna. So, lahat ng hindi lulusot doon, kal. Ngayon, ang gagawin na huron, pag nakapili na, lahat po yan ng harvest na yan, pinuputol po ang balahibo ng pakpak at buntot. Tinitira lang po mga 1 inch, basta yung paggupit mo, may butas na siya. No? Yung butas na yon para sumingaw. Kasi yung 4 months na yan, nakabanding na yan. So, ginugupit na namin yon. Anong purpose nun? Kasi pinaplak namin yung feather nila. Binubunot. No? Gaya nga ng sabi ko sa inyo,
mas masarap magsampa ng ating alaga na gwapong-gwapo. Saka nakakatulong po yun sa pag-early matured ng kanilang feather, at nakakatulong din po yun kapag nag-early matured ang feather nila, nag-early maturing ang ating mga alaga. Sa experience ko lang, mga kasama. So, hindi ho namin direktang binubunot kasi masakit yun. Sisigaw yung mga yan. Gupitin mo muna. Kaya meron ho kaming gantong mga scissors na maliliit na ganto, na mga heavy duty. Ito yung pamputol namin, no? Ngayon, pag nakasingaw na yan within 3 days, 3 to 5 days, no? Pinasisingaw yan ng 3 to 5 days, saka namin bubunutin. Since tuyot na yon at nakasingaw na yon, napakalambot na po nun. Hindi na stressful nun sa ating mga alaga. Hanggang buntot, bunot lahat ng mga main tails nila. Simula lawi hanggang doon sa mga palaypay na ganon. Bunot yan. Okay? So, tingnan nyo po, pagdating nila ng 6 months, bihis na ho yan. Pag nakabihis na po yan, ay napakaganda po niyan. Ngayon, tatanungin nyo, Sir, nakakording na sila, ano ang introducement mo? At ano ang mixing mo? Sa akin mga kasama, pag sila ay na-harvest na ng pagdating ng edad nila ng 4 na buwan, nag-i-introduce na po ako mga kasama sa feeding nila ng tinatawag na 4 plus. So, mas marami po ang 4 plus ko kaysa sa grains ko. Kasi ini-introducean ko na rin sila ng grains. Unti-unti. Ang 4 plus ko mga kasama, at first week nila on cording ay nasa 70%. 20% ang grains, 10% ang corn. No? Yan ang introducement ko. So, mas marami yung 4 plus. Ngayon, kung may talagang gusto ko silang i-develop, pagdating na ng 6 months yun. No? Kung maghahabol ako, kasi ginagamitan ko ng fish meal. So, after 2 weeks nila on cording na, ng 4 months sila, o sa hardening area sila, na binababa ko unti-unti hanggang sa maging 50% na lang. So, syempre, 70, gagawin mong 60, tataasan mo na yung grains mo, no? Yung grains mo, introducean mo na sila ng 20 grains, 20 corn. Yun ang halo. And then, on the 3rd week nila, 50% na lang. O, 50%, 30% grains, 20% corn ang mixture. So, until na tumungtong sila ng 6 months. Yun ang ini-introduce namin feeding sa kanila in 2 months. Ngayon, going 7 months sila, no? Dito na kasi pag talagang going 7 months, andito na yung nag-uumpisa ng magtapang yan. So, during 6 months old nila, kung sino yung talagang makikita mo, naglalaban-laban na yan. Sinasaltik-saltik na ho yan. So, 7 months kasi ang pagpasok sa amin sa pre-con eh. Sinasaltik-saltik na yan. Doon po, unti-unti na namin pinapalitan ng feeding nila. Kasi may naka-mixture na kaming feeding. So, yun na, during the pre-cons namin, ang ini-introduce ko na ho ng feeding, no? At least 60% grains, tawag dito, 30% na corn, and then 10% na fish meal o high protein pellet kung anong gusto mo. Yan ang ginagamit kong mixture. Ngayon, ang ginagawa lang namin, everyday, 5 grams lang ibabawas namin sa kinakain. Kuha kami, daklot kami ng 5 grams dito, lagay doon. So, ganun lang. Kada feeding nila, 5 grams ang bawas namin hanggang sa totaling magpalit. Hindi biglaan, no? Kasi baka naman magkaroon sila ng tinatawag na yung feed shock. Hindi magtunaw, yung ganun. So, ganun. So, pagtungtong nila ng ikapitong buwan, doon naman po yung stage of selections namin. Siyempre, consideration, yung kanilang pangangatawan, istasyon, kalidad. Hindi muna kami sa gameness. Kasi lahat sila isasabak sa pre-con. Doon, during pre-con, doon na namin makikita po kung sino yung sumasablay. Tandaan ninyo po ang pag-class ng ating alaga, hindi ho sa gameness. Yung class A, class B, hindi po yan dyan. Kahit kanino ho kayong pumunta. Ang classification po niyan, basta maayos ang breed mo, na maganda ang istasyon niya, kompleto ang featherings niya, kumbaga walang kang pintas na masasabi, class A po yun. Ang class AB, ito yung mga class A na may konting kapintasan. Ano ba yung mga yon? Halimbawa, kagaya nga nun, class A material siya, nabunutan ng isang lawi,
wala na. Plus AB na yan kapag bibilihin sa'yo kasi may bawas na. No? Minsan naman, nabalian ng kukulang. No? O kaya man, nagkasugat. Tapos, minsan naman, yung pitso, may konting tabingi. O kaya man yung class B na talaga yung kapag pumaling Class B na yun. O kaya man yung may pilipit na balahibo, no? Nagbarenahan. Sa akin po, naayos ko yun. Singaw lang naman yung tatubig yun. Hinihilot po, inuunat namin. Ganun po inaayos namin. Yung mga barenahan na yan. Pinapantay ko yan. O kaya man, pinapalitan ko, dinudugtongan ko. Yung mga ganyang mga sikreto, tuturo ko rin sa inyo kung paano yan. So, doon natin muna puputulin yung kwentuhan natin kasi papasok na tayo doon sa pre-con staging, which is sa part 3 natin yon. Ngayon, sabi nga nila, sir, sabing ganon, ano ba ang mga possible illness na makukuha natin during the cording na nila? Dito sa cording, mga kasama, napakataas ng chances dito na ang kanilang makukuha rito ay malaria. Bukod sa malaria, dito nagsisimulang bumanat ang foul cholera. Saan ba nanggagaling ang foul cholera o yung laway-laway? Nadadala po ng tao, ng hayop, no? Ang foul cholera. That is a kind of virus. Ngayon, mahirap gamutin yan. Pero may solusyon dyan. Kung ano yon, sasabihin natin sa mga susunod na videos. And then, paano maiwasan ang malaria? Sa akin po, mga kasama, napakadami kong tanim na tanglad kasi libre yan. Kasi kapag ganyan may mga bagong cord po tayo, yung kanilang dapuan, 'di ba? It's made of bamboo at may butas po 'yan. Kumuha ka lang po ng isang puno ng tanglad, yung para ka lang magluluto ng andoks Kulumpong mo lang, tas itali mo ganun, tas ganun, lamukusin mo ganun, yung pasingawin mo lang. Pasok mo dun sa unahan mismo ng tungtungan nila. Pag naisiksik mo yun doon, at doon dumadapo sa hapunan, no? Yung alaga natin, maniwalat kayo sa hindi. Hindi lalapitan niya ng lamok. Saka isa pa, mga kasama, di ba naalala nyo, binunot natin yung kanilang feather at young age? Sipin mo yung 2 buwan nila na yung 3 feet to 4 feet na tungtungan, pipilitin nilang abutin yan. Yung ganong age nila, early practice po yun sa balikat nila. So, since na bata sila, mabilis silang magde-develop. Kaya, sabi ko nga sa inyo, pagdating ng 6 months, tingnan mo, ang gaganda na kaagad ng balikat niyan. Kasi at early stage, na-train na kaagad sila ron sa pagkampay. Kahit mababa po yun, mga kasama, yung wala kang bagwis para lumipad ka ng ganun, kahit ganun kababa, puwersado po yan. At may practice po yan, kahit kada hapon lang nilang ginagawa yan. No? So, yun. And then, ang pagbibigay nga ng, sabi ko nga sa inyo, ang nagbabago lang dyan yung form of vitamins. Pero sa amin po, simula pagkabata hanggang sa pre-con, lahat yan, feed mix at water soluble vitamins ang binibigay. Para walang stress, walang huli, walang subo-subo, walang turok-turok. So, yun ang procedure ko. Sasabihin ko yung iba, pagdating ng, pagdating ng pre-con stages, kung ano yung sarili kong practice. Kaya ngayon, mga kasama, sino-shortcut natin lahat. Itong shortcut na to, ito yung best way na kaya kong i-share sa inyo na hindi na kayo maliligaw. Walang maraming liko-liko, walang maraming pasikot-sikot, walang maraming kwentuhan. Ngayon, ito pa, may nagtatanong, uli pala, anong edad ako nagtatanggal ng palong? Sa akin po kasi, mga kasama, ayoko nang may tenga, ayoko nang may lambe, ayoko nang may palong. Pagpang sariling gamit. At kung anong edad nila na nagtatabas kami niyan, maniwalat kayo sa hindi, sa edad nilang 6 na buwan, sakto, impunto, naka-schedule yan, tanggal lahat yan, 6 na buwan. Ngayon, pag nagtanggal kami niyan, ano yung binibigay naming meds para tumulong mag-fast heal, which is, pagkatanggal namin yan, sinusubuan namin yan kaagad ng 1 capsule of our ATX, no? Yung aming Amox Trihydrate. Mabilis magpatuyo yun. So, suddenly, mga 7 to 10 days, bakbak na yan, malinis na yan. Ganong kabilis lang. Kaya pagdating nila na ika-7 buwan, ay masarap na pumili kasi talagang
masasabi natin binatilyo na sila. Tapos makikita mo yung mga lawi ang hahaba, 'di ba? Kasi nga nabunot natin. So, para silang young young age na sila, yung tinatawag na yung iba nga na pagkakamala na nasa ano na sila, bullstag stage, no? Kasi nga po dun sa practice namin na ganon. Saka makikita nyo, ang bilis talaga nila mag-matured mga kasama. Sa to be honest yan, walang biro yan. So, yun yung aming practice. So, hopefully, itong part 2 na to, it's find something na kapupulutan nyo ng konting idea. Hindi ko sinasabing malaki, konti lang. Kasi maraming magagalit, kagaya nung ginawa kong release lang kung ano yung masasabi ko na percentage, no? Eh, yung iba nagsasabi, 90% daw ang gap. Nako, parang sinabi niyong walang bakal yung kalaban. Pero mo, prospection nila yan. So, ang daming nagalit doon. Ang dami natin nakuha ang batikos. Kasi yung salita natin doon medyo maanghang at direktahan na talagang walang magaling na tadero sa bulok na manok at walang magaling na manok sa bulok na tadero. So, wala tayong magagawa ron. Eh, kung ganun ang mindsets nila, okay lang yon. So, yun lang ang may papayo ko. Kaya mga kasama, stay tuned always. Tatapusin na ho natin tong part 2 natin. At abangan nyo po ang part 3 natin. This one, topic natin dito is regarding pre-con. Dito, ilalahad ko po sa inyo kung paano ang sistema ko sa pre-con. Simula't simula hanggang sa pag-training, pag-develop. At sabi nila, hindi natuturuan. Ngayon, ipoprove ko sa inyo na pwede nating turuan ang ating mga young ones. Okay? Idol, shout out sa iyo from San Diego, California. Bilib ako sa turo mo, sir. Sir Justin Bob Espino. Salamat pong muli. At sir, pwede nyo panoorin ng replay po ang live na to. At ngayon po, tatapusin natin ang videos na to mga kasama. Stay tuned lagi always. At dito po, abangan nyo ang part 3 dito sa page na to. Muli po, ito po si JRD, ang inyong Mr. Natural.